O, sasabihin ng classmate nyo yung kasaysayan ng Miranda rights. O, ano naman ang sa'yo naman, ano naman ang kasaysayan ng Miranda rights? Alamin natin sa classmate nyo. Tinan mo sila. Bibigyan mo sila. Kamay. So alamin natin sa mga criminology student dito sa Besling. Ano nga ba ang karapatan ng isang tao na inaaresto at anong kasaysayan ng Miranda Doctrine? Bakit ito tinawag na Miranda? Oh, doon. Okay. So, ano ang kasaysayan ng Miranda Doctrine o Miranda Rights? May suspect sa USA na inakasuhan ng rape at kaya nagkaroon ng Miranda Doctrine dahil sa kanya, si Ernesto Miranda, yung pulis hindi nabasahan si Miranda ng karapatan ng pulis at ang nangyari, na-dismiss yung kaso dahil doon sa nalaman na hindi siya nabasahan ng karapatan. Palakpakan! So, alamin naman natin sa kanya kung ano ang Miranda Rights o Miranda Doctrine. Yeah. You have the right to remain silent. Any statement you make may be used for or against you in any court of law in the Philippines. You have the right to have a competent and independent counsel, preferably in your own choice. If you cannot afford the services of a counsel, the government will provide one for you. You have the right to demand a physical examination by an independent and competent doctor on your own choice. If you cannot afford the services of a doctor, the state will provide one for you. Do you understand this right? So, ganyan kahalaga. Dapat bilang isang criminology student, alam natin kung ano ang karapatang pantao para yung kaso na sinasampat sa korte ay hindi mabaliwala o hindi ma-dismiss. Okay? Palakpakan! Ano ang Miranda rights? Bakit may kulang-kulang ba yun? Yung kwento na lang. Yung kwento na Miranda. Bakit siya tinawag na Miranda rights? Yung summarize lang. Kasi, kaya po tinawag na Miranda rights po. Kasi po, siya yung suspect na hindi binasahan ng rights po. And yung kaso niya po is na-dismiss dahil hindi po rin binasahan ng rights. Ano yung rights na dapat basahin sa kanya? Miranda po. Ano yun? Ano ang Miranda rights? Anong karapatan na